Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes ng Tetrarka ang salita at balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kaniyang mga lingkod, siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos, at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo, sapagkat kinikilala nilang propeta si San Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingi nito. Sa udyot ng kaniyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni San Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kaniyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kaniyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kaniyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang atin pong unang pagbasa sa araw na ito ay mula kay Propeta Jeremias na nagpapakita ng isang napakasakit na realidad. Kung sino pa ang taong nagsasabi ng katotohanan, madalas sila ang hindi nauunawaan at pinagtatangkaan pa
ang kanilang buhay. Narinig natin kung paano ang mga saserdote at mga bulaang propeta ay sumisigaw laban kay Jeremias. Ang taong ito ay dapat mamatay. Ito ang kanilang panawagan sapagkat nangaral si Jeremias laban sa lungsod na iyon. Bakit naggalit ang mga tao sa kanya? Dahil ipinapahayag ni Jeremias ang katotohanan ukol sa panawagan ng Diyos. Panawagan upang magsisi at magbagong buhay. Ayaw ng mga tao na mapagsabihan at pangunahan sila sa kanilang mga kasalanan. Ngunit masdan ninyo ang katatagan ni Jeremias. Hindi siya natakot. Sinabi niya sa mga pinuno na siya ay isinugo ng Panginoon upang ipahayag ang katotohanan ng pagpabalik loob. Sa ating ebanghelyo naman, muli nating narinig ang kaganapan ng huling buhay ni San Juan Bautista. Siya rin po, kagaya ni Jeremias, ay isinugo ng Panginoon. Isinugo ng Diyos si Juan Bautista upang ipaghanda ang pagdating ni Jesus Nazareno. Si San Juan po ay isang propetang may mabuting kalooban at punong-puno ng pagpapakumbaba. Hindi mahalaga para sa kanya ang pansariling karangalan. Hindi mahalaga sa kanya ang mga papuri ng tao. Ang mahalaga sa kanya, makilala ng tao ang tunay na Diyos, ang tunay na liwanag. Kaya naman, hanggang sa malupit na kamatayan ni Juan, hindi nawala sa kanya ang pananampalataya sa Diyos. Kagaya ni Propeta Jeremias, hindi siya tumigil magpahayag ng katotohanan. Kahit buhay, kahit ulo niya ang kapalit. Ito ay isang pag-aalay na kahit sa kahuli-hulihang hininga, hindi siya bumitaw sa katotohanan ng Diyos. Kumapit siya sa Panginoon. Si Jeremias din, hindi naghanap ng papuri ng tao. Mas pinili niyang maging tapat sa salita ng Diyos at sa katotohanan kaysa magustuhan o akitin ang sanlibutan. At kagaya din ni Propeta Jeremias, si San Alfonso ng Liguri na ating ipinagdiriwang sa araw na ito ay isang santong buong pusong inialay ang buhay para sa katotohanan ng Diyos. Siya ay isang matagumpay na abogado noong kaniyang kabataan sa bansang Italia. Taglay na niya ang yaman, ang katanyagan at talino. Ngunit pagmasdan ninyo, nang siya ay matalo sa isang kaso dahil sa pandaraya ng iba, napagtanto niya kung gaano kababaw at kasinungaling ang katanyagan ng mundo. Kaya anong ginawa niya? Iniwan niya ang kaniyang propesyon at kaniyang sinabi, "Mundo, kilala na kita. At ngayon, magiging pari ako para sa Diyos." Ibinigay niya ang kaniyang propesyon o karera alang-alang sa katotohanan ng pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Mga kapatid kay Kristo, sa mundong ito na puno ng fake news, chismis at panlilinlang,
napakadaling sumabay sa agos ng panahon upang hindi tayo maiba o upang hindi tayo mapag-iwanan o mapag-initan. Ngunit bilang mga disipulo at deboto ni Jesus Nazareno, tinatawag tayong lahat upang panindigan kung ano ang tama at matuwid. Huwag tayong matakot na magsalita sa ngalan ng katarungan at katotohanan, kahit na tayo ay pagtawanan o talikuran ng iba. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.